Hello. So, it's another episode of Clearly Speaking. Yan. This is the sem-ender edition of this podcast. So, ngayon, ano ba yung gagawin ko? Gagawin ko lang naman, i-revisit ko yung mga ratings ko sa sarili ko regarding my skills and qualities as a media writer. So, without further ado, Without further ado, let's begin with my skills. Dito sa rating ko, una kong rating sa sarili ko pagdating sa skills, gathering data, 2, validating and clarifying information, 2, organizing information, 2, writing clearly and effectively, 3, proficiency in the operation of communication, tools or device, 2. So, ngayon, may magbabago kaya sa rating ko? Well, I guess meron. And we're yet to find out kung positive ba siya or negative. So, ito na yung bagong rating ko. For my skills, sa gathering data, with number 1 or with 1 being the highest rating, ang rating ko siguro will remain as 2. I'm still not as good as I wanted to be when it comes to gathering data, and I have so much to learn about it. Pero I believe i-improve ko pa naman siguro yun sa mga susunod na semesters dito sa university, and hopefully I would be able to improve as soon as possible. Pagdating naman sa validating and clarifying information, medyo sumasablay ako dyan ngayon. Siguro sabihin natin 3. Kasi, tawag dito, mas madalas kasi ako mag-cram ngayon. So, when it comes to information, doon na-validate ko naman siya, naka-clarify ko rin naman siya sa mga experts ko. I tend to be less, tawag dito, eagle-eyed pagdating sa mga bagay na dapat alam kong dapat kina-clarify ko. And most of the time, sa consultation ko pa siya nalalaman with Miss Candy. So, talagang thankful with the consultations kasi nakakorek ko pa yung mga yun. Organizing information. Siguro 2 pa rin. Kasi hindi pa rin naman ako ganun kagaling as I wanted to be then. And I believe ang dami ko pang kailangan i-improve pagdating sa pag-organize ko ng information. Kasi up until now, medyo nahihirapan pa rin ako doon. Kasi, ayun nga, magulo kasi ako mag-isip. So, nagre-reflect yun sa pagsusulat ko. And I really have to have a clearer mind pagdating sa pagsusulat. Even up until now, kahit pag nagsasalita ako, I tend to stutter a lot. Kasi, yung information sa utak ko, they're not organized enough. So, siguro 2 talaga. Kasi pagdating naman sa pagsusulat siguro, nagagawa ko naman siya yung outline. Kaya nag-outline ako eh. Kaya when I write, ang tagal-tagal ng process ko ng pagsusulat. So, factor yun. So, 2 pa rin sa organizing information. Writing clearly and effectively. 3 pa rin. Ayan. Kasi, hindi pa rin ako satisfied sa pagsusulat ko. And I believe may marami pa akong kailangan i-improve. And hindi ko siya nagawa hindi ako na-satisfy sa kung ano mang improvement ang meron ako ngayong first semester pagdating sa pagsusulat. And lastly sa skills, proficiency in the operation of communication tools or devices. Siguro 1. Ayan, siguro 1. Kasi I was able to explore sa iba't ibang tools na gagamitin for filming, for recording, and I believe I was able to master them naman. Well, not perfectly, pero it was way better than I was before pagdating sa mga gamit na yun. So, I believe that deserves 1 rating, the highest rating. Ayun. Ngayon, done na tayo with my skills. Ayun, halos wala naman nagbago. May dumaan. Wala naman halos nagbago. Parang sa proficiency lang naman ako na tumaas. So, moving on tayo sa qualities. Yan. Curious or inquisitive. Dati kong rating dito 1. Ngayon rating ko siguro sarili ko 2. Kasi parang since yun nga, nabanggit ko kayo, nagkakram ako lagi. Less yung tendency ko na maging curious pa or bigyan ng room for curiosity or inquisitiveness yung sarili ko. Kaya I tend to gravitate
more sa basta na. Yun na yun. Kung ano na dito doon, kung ano na doon sa harap ko, that's it. And that's not something I should practice, especially as a media writer. So, to siya, ayun, bumaba siya ng 1 point. Intelligent. 3. Bumaba rin siya ng 1 point. Dati siyang 2.3 na siya kasi I've been less critical sa mga pinagagawa ko ngayon. Kasi, yun nga, lagi nga ako nagkakram. Naiinis ako, bakit ko ba kinakram yung mga bagay-bagay? Well, nagsabay-sabay kasi lahat. Sige, sisisihin ko na yung mga sunod-sunod suspension, kaya sabay-sabay yung gawain natin lahat ngayon. Pero, wala. Ewan ko ba, yung intelligence ko pagdating sa ginagawa ko, ewan ko, parang medyo nag-decrease siya ng konti. So, I'd say 1. Industrious, 2 pa rin. As it is. Ayun. Resourceful, 1 pa rin siguro. Yes, kasi ang dami-dami kong na-experience. Yan, may dumaan ulit. Ang dami-dami kong na-experience na random or mga mga biglaang mga pangyayari sa buhay ko bilang isang DevCom practitioner in training. Tapos, whenever kaya may mga outputs kami related sa DevCom, tapos biglang may mangyayaring, ay, hindi pwede ganito, cancel to, hindi pwede to kasi biglang umulan, ganun. Nakakaisip naman ako ng other ways para maging possible yun. And thankfully, nagagawa naman. Okay, sunod, persevering. 3, siguro mababa ako ng 2 points dito, from 1 to 3. Kasi, mas less motivated ako lately. I don't know why. Siguro dahil patong-patong lang talaga yung gawain ko. Pero, I've been more motivated na mag-go beyond pagdating sa ginagawa ko sa DevCom. And I should probably change that. Sana sa second sem hindi ganito. Di ba parang bumababa lang lahat ng ratings ko ngayon eh. Ewan ko ba. Imaginative. 1 pa rin. Yan. I mean, creative pa rin naman ako kahit paano. Siguro 2, actually. Imaginative siguro siya. Correct natin. 2 siguro sa imaginative. Less creative na ako than before. And I'm really sad about it. Pero, gets ko naman kung bakit nawawala yung creativity ko lately. Talagang, siguro nagre-reflect lang talaga yung mental state ko sa ginagawa ko. Accurate and truthful. 1 pa rin naman. Yan. Yan ang yun yung mga things na kino-consider ko whenever I am writing pa rin. Maging accurate sa lahat ng sinusulat ko. Ayun. Loves to read. 2. From 1, naging 2 yan. Kasi, ang dami readings lately, even sa DevCo. Other than DevCo, may iba kami subjects, ang dami-daming readings. I kind of despise the fact na ang dami-daming kailangan basahin. To the point na pati pagbabasa ng diaryo, hindi ko na nagagawa. Or ng news, kahit na may subscription ako sa Inquirer. Oh my God, sayang yung 150 ko sa every month. Pero ayun, parang less likely na ako magbasa. So, to siguro, pero gusto ko pa rin magbasa. Pero hindi na siya as much as before. Kaya siya bumaba ng 1 point. And then, interested in and loves people. From 3, siguro magiging 2 siya. Kasi, ever since na-expose ako sa different groups of people from different subjects namin or different outputs namin sa DevCom. Parang, paano ba sabihin to? Parang mas naging interesado ako kung paano ba nangyayari yung, paano ba bilang isang DevCom tayo nakikipagkapwa sa ibang tao in a way na yung magagamit for community development, ganun. Basta, nakakatuwa lang na dami-dami kasing kwento ng ibang tao na saka dami-dami nilang iba't ibang ideas that you yourself won't be able to experience or think about. And nakakatuwa lang na you're able to experience that. Ganun. Tapos, then, service-oriented. Siguro 2. 2 pa rin. 2 pa rin siya. Kailangan ko pa magkaroon ng dedication pagdating sa service. It's something that I lack pa rin. Pero, it's not gone. Hindi naman siya to the point na walang-wala. Pero like, it's still not enough as a DevCom student. Ayun. So, ayun lang. Yung mga
updated ratings ko sa sarili ko. I believe wala akong masyadong character development. Pero, there's so much that, okay, there has been a lot of things na nangyari sa buhay ko during this semester and after I wrote this rating nung, I don't know, week 5 ba to? Pero, ayun, I really hope na by next semester, babalikan ko ulit to and definitely, malaki na yung improvements ko and development ko bilang isang tao and isang media writer. Kasi, sa totoo lang, ang dami ko kailangan improve, ang dami ko kailangan i-reevaluate. Ayan. Pero, I'm really happy with, I'm actually not happy with how I am right now, pero, it is way better than I expected. So, ayun. This is the special episode of Clearly Speaking. Okay? So, goodbye guys. And, sana ay maging masaya ang ating bakasyon, ang ating holiday break. And till next time, till next semester, goodbye DevCom.